Mga ka-business baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga papi. At for today's video po ay muli po natin gawa na reaction ito si Kuya Bong. O ito nakikita nating muling nagiging pagbabago nito si Kuya Bong. Simula nga po nang ito'y mabigyan itong si ka-business ng isang matinding punishment o disciplinary action. Hindi na naman po lingid sa ating lahat mga ka-business, mga papi, kung ano yung matinding natanggap ni Kuya Bong na disciplinary action mula dito kay ka-business. Nang dahil nga po sa sobrang kapasawayan nito si Kuya Bong, ay muntikan pa siyang maipasok muli sa isang rehabilitation center. Pero dahil nga po sa isang kasunduan na kanilang pinermahan, dahil na rin sa pagmamakaawa nito si Kuya Bong kay Laka Business, ay nakapagpa siya ito si Laka Business na pagbigyan ang hiling nito si Kuya Bong na last chance na sinasabi niya. At simula nga po nito mga ka-business, mga papi, ay nakita po natin ang utay-utay na namang pagbabago nitong si Kuya Bong. At marami po marami na tayo nakitang panibagong development para dito kay Kuya Bong. Bagamat marami pa rin yung mga viewers na nagsasabi na sa una lang yan, hanggat hindi lang yan alis dito kay Laka Business, makikita nating nagbabago yung si Kuya Bong. Marami pa rin duda sa ginagawang pagbabago nito si Kuya Bong. Doon sa mga nagsasabi na hanggat nandyan lang kay Laka Business nagbabago yung si Kuya Bong, opo, maaaring tama po kayo. Na hanggat nandyan lang kay Laka Business itong si Kuya Bong, saka lang siya natin makikitaan ng pagbabago. At kahit naman po si Laka Business, yan din yung nakikita, na hanggat nandyan lang sa kanila si Kuya Bong, dyan lang nila makukontrol ito at masasabing matuturuan ng tuloy-tuloy na pagbabago. Alam din nila ka-business na once napakawalan ulit nila ito si Kuya Bong, ay babalik at babalik na naman ito sa dati. Kaya nga po gumawa sila ng kasunduan na ito si Kuya Bong ay hindi na pwedeng umalis dito kay Laka Business nang walang kasama. Dahil yan nga po yung nakikita din nila ka-business, na once nawala na ulit ito si Kuya Bong dito sa poder nila ka-business, ay balik na naman yan sa dati. Kaya lang mga ka-business, mga kapapi, kung susundin nito si Kuya Bong yung kasunduan na kanyang pinarmahan,
ay sigurado namang mananatili siya diyan kay Laka Business eh. Hindi na siya aalis diyan nang walang kasama. Kaya yung sinasabi nyo na baka panandalian lang yung magiging pagbabago nito si Kuya Bong, sa tingin ko po mga ka-business, mga kapapi, hindi mangyayari yan hanggat ito si Kuya Bong ay tumutupad doon sa kanilang kasunduan na pinirmahan nga po nila. Pwera na lang siguro kung ito si Kuya Bong ay magiging matigas na naman ang ulo at lalabag siya doon sa kanilang pinagkasunduan nila ka-business o doon sa pinirmahan nilang kasunduan. Pero hanggat nandyan po yung pagrespeto nito si Kuya Bong doon sa kanilang pinirmahang kasunduan, ay medyo malabo-labo pong mangyari. Yung sinasabi nyong babalik din at babalik si Kuya Bong sa dati. Kasi ang nagiging dahilan lang naman po talaga ng kanyang pagkalulong ulit sa alak at sa ipinagbabawal na gamot ay yung pag nakakawala siya dito kay Laka Business. Hanggat hindi po siya nakakaalis dito at kinakapitan niya yung kanilang kasunduan na pinirmahan, ay mananatili po sa ganyang pagbabago si Kuya Bong. At nakita din naman po natin mga ka-business, mga kapapi, na pag nananatili nga siya dyan kay Laka Business, ay tuloy-tuloy po yung kanyang pagbabago. At marami po tayong nakikitang bagong development sa kanya. Katulad na lang halimbawa po ng mga pagpapayo niya doon sa mga tinutulungan ni Papa Dins. Pag ito si Kuya Bong ay isinasama ni Papa Dins sa pagmimisyon. Kumbaga, kung ikukumpara natin sa dating mga pagpapayo niya, ay mas angat na ngayon yung kanyang nagiging pagpapayo. Kumbaga, mas may laman na yung kanyang mga sinasabi doon sa mga pinapayuhan niyang tinutulungan nito si Papa Dins. Mapapansin po natin yan sa bawat pananalita ni Kuya Bong na napakalaki ng pagbabago niya o napakalaki ng diferensya na mga sinasabi niya noon kumpara doon sa mga nagiging pagpapayo niya ngayon. At tama yung mga obserbasyon ng mga kapatid niyang kagwang na sa pakikipagpartisipasyon sa pagbablog ay mas aktibo ngayon si Kuya Bong. Dahil kung dati, pag sila nagsasayawan, kung di mo pasabihan niya si Kuya Bong na sumayaw, hindi yan basta-basta sumasayaw. At kung sumayaw man yan, ay kokonti. Kagad ay aalis na agad siya at magpapahinga. At hindi na ulit sasayaw. Pero sa ngayon, kahit hindi siya pinasasayaw, ay nakikihalubilo siya, nakikijoin siya. Yan yung isa sa nakikita nating pagbabago dito kay Kuya Bong. Maging yung kulit niya, ay sa ngayon bumabalik na rin. Na kung dati ay parang medyo naiilang na naman siya doon sa kanyang mga kasama, dito sa ka-business house o sa mga kapatid niyang kagwang, ay ngayon kitang-kita nyo naman, labas na naman ang kulit nito si Kuya Bong. Kaya lang kahit nga ilang beses na siyang nasabihan doon sa pagbabakla-baklaan niya at medyo may nga ay foul o kahalayan yung pagiging action niya pag siya nagbabakla-baklaan, ay hanggang ngayon yung pa rin ang ipinupuna sa kanya ng kanyang mga kapatid na kagwang. At maging ito si ka-business naman, pinupuna ito si Kuya Bong sa ganong mga gawi niya. Yung pagbabakla-baklaan na medyo may pandadakot na o kikis siya doon sa mga kapatid niyang kagwang, sinisita naman siya dito ni ka-business. Kumbaga hindi naman siya hinahayaan ni ka-business na ipagpatuloy niya yung mga ganong gawi. Kaya lang medyo parang nakasanayan na ni Kuya Bong, kaya paulit-ulit nila ipinapaalala. At sa tingin ko naman, kung lagi nilang papaalalahanan ng ganyan si Kuya Bong, ay matatanda at matatandaan din niya yan. Kasi nakikita naman natin kay Kuya Bong na talaga nagsusumikap siya na makapagbagong buhay siya. Makikita po natin yan, na pinipilit niyang ibagay yung kanyang sarili dito sa mga kapatid niyang kagwang na dati naman ay hindi niya ginagawa.
Makikita po natin yan sa mga vlog ni Ka-Business. Kaya ito naman yung isa nakakatuwa dito kay Kuya Bong. Yung ba tipo makikita mo talaga na gustong gusto niyang magbago. Napilit niyan tinutupad. Kung ano man yun nandun sa pinagkasundoan nila ni Ka-Business. At ito nga, makikita din naman natin sa vlog ni Ka-Business na tuwing linggo ay sinasamahan nila itong si Kuya Bong para aliw-aliwin yung kanyang sarili. Na kalimitan nga ang gustong gawin ni Kuya Bong ay pumunta dun sa SM at maglaro ng mga kinakahiligan niyang laro ngayon. Na yun nga pong hinuhulugan ng token. At isa pa dyan, ang isa sa kinakahiligan ni Kuya Bong ay yung mamili ng damit. At ang paborito niyang mga damit ay jersey. Yung mga pambasketball talaga. Na minsan nga ay kahit gumastos siya na malaki. Basta mabili lang niya yung mga gusto diyan jersey. At minsan nga ay niluloko na ito ng mga kapatid niyang kagwang Lalo na pagbibili ng kanyang mga gamit. At sinasabi na may bebenta na naman ito si Kuya Bong. Pero makikita mo naman dito kay Kuya Bong na pag nabanggit nito sila Intoy o ng mga kapatid niyang kagwang, yung ganong biro, ay kagad siyang parang kumakambyo. Na parang gusto niya sabing wag niyo na akong sabihan ng ganyan dahil ito na ako, nagbago na, hindi ko na ulit uulitin yung mga ganong pangyayari. At yun nga po, nababanggit din nila dun sa kanilang biroan yung patungkol dun sa pinirmahan nga po nito si Kuya Bong na kasunduan. At kasabay nun ay yung tawanan. At para sa akin mga ka-business, mga kapapi, ay maganda ding laging nababanggit nila kung ano yung patungkol doon sa kasunduan na yon na pinirmahan nga po ni Ka-Business at nito si Kuya Bong para laging ma-remind kay Kuya Bong na meron silang kasunduan na kailangan niyang tuparin. At kung sakaling hindi niya tutuparin yon, ay sigurado diretso sa kulungan o kay diretso sa rehabilitation center. Maganda yung ganun. Maganda yung laging na ipaalaala kay Kuya Bong kung ano ba yung kanila napagkasundoan. Nang sa ganun, ay laging manariwa sa kanyang isip na dapat ay hindi niya yon lalabagin. Na dapat ay hindi niya susuwayin yon, yung kasunduan nilang yon. Dahil ang magiging kapalit nga nun, ay ang maiipasok sa rehabilitation center o di kaya ay sa kulungan. At sa tingin ko naman ito din yung pumipigil dito kay Kuya Bong para hindi na ulit siya gumawa ng kawalangyaan. Katulad halimbawa ng pagtakas dito sa Ka-Business House. Kumbaga hindi na niya naiisip yung mga ganong bagay. At yun nga po, sa tuwing aalis siya, ay kaagad ay naghahanap siya ng makakasama. Na kung sa dati, hindi naman niya ginagawa yan. Pag gusto niyang umalis dito kay Ka-Business, aalis siya. Walang makakapigil. Pero kita niyo naman ngayon, hindi na siya talaga umaalis ng walang kasama. At hindi na rin siya ganun kakulit o ganun kapasaway. At sana nga, ay magtuloy-tuloy na itong gantong ugali ni Kuya Bong. Sana nga ay hindi na pumasok ulit sa utak niya ang maging pasaway at maging matigas na naman ang ulo dito kay Ka-Business. Yan naman po talaga yung hangarin natin. O yan yung laging panalangin nating lahat na nagmamahal nga po dito kay Kuya Bong. Na sana ay ito na yung simula ng totoong pagbabago nitong si Kuya Bong. Paano po mga ka-business, mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po, ay maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe yan sa muntikong channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun po, bago tayo po tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking
mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo, ma'am, at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at wala nyo pong sawang panonood din po sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Erlinda Ulay o dito kay Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo at makisuportahan din po ang channel nito si Ma'am Erlinda. Erlinda Official Vlog po. Pasupport po. At ganun din po dito kay Jewel Channel. Pasupport din po diyan kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir, at thank you din po sa inyong suporta. At syempre ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang ni Ka-Business. Ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official, at Kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyong lahat. At supportan din po natin yan, ang mga magigiting na kagwang nito si Ka-Business. At syempre ganun din po ang aking mga kasamahang reaktor na sila Kalingap Turak, Katangay PLC, Taong Gala, Ma'am Fleurs Channel, MK Inday Okray TV, Alminda Mix Vlog, at Annalisa Reality Vlog. At ito nga po, Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at makisuportahan din po ang aking mga kasamahang reactor na yan. At yun, muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.